Ganun pa rin po talaga. Yung feelings pagka talagang nasa pulpito ni Pastor. Pastor, hindi talaga to. Kasi pagka talaga ako tumayo dito, lalo na pagka mag-deliver po ng Word of God, yung giving pressure talagang may kaba. Pero by the grace of God po, I pray na maging pagpapala po sa ating salita ng Diyos. Medyo paulit-ulit lang po ito na natin napapakinggan, pero sabi nga po, binigay mo ng tao, ulit-ulit lang. Ang routine po ng buhay natin, maglingkod sa Panginoon, minsan, magkamali, magkasala, pero kaya po mayroon ang Word of God para tayo po ay makita natin sa Panginoon kung ano ba yung pagkakamali na hihingi po natin ng tao sa Panginoon. So, ulit-ulit lang po. Tayo, di po tayo perfect. Every day, tayo po nagkakamali, nagkakasala sa Panginoon. So, talaga po, pag-ipatapala ko sa atin ang mensahe ng Panginoon. So, thank you, Pastor, sa pagtitiwala. So, manalangin po muna tayo para sa mensahe ng Panginoon. Dakilang Diyos na maraming salamat na banal. Maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na muli. Pwede po ang kalayahan ng kapatipon, makapag-aral ng salita, Lord. At maraming lugar po sa mundo ito na kung saan napakahirap po, Lord, na makapagtipon, Panginoon, sapagkat sa bata po ng karamdaman na kumakalat sa mundo ito. Pero salamat, Lord, sa aming bansa na patuloy pinapayagan ng Panginoon na makapagturo ng salita at makapagpapala po ito sa lahat po ng makapakinig. Kaya Lord, patawarin niyo po ang aming mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang na nagagawa sa iyo. Kasi po, Panginoon, mukhang hindi po ito maging lang sa aming pong pakikinig ng salita, sa aming pagpagdilingkod, Panginoon. At kung may kapatid po, Lord, na patungo pa lang po dito po sa iyong tahanan para ibigay ang araw nito sa iyo para paging kasambahin. Hindi po sila, Lord, pag-ingatan, kabayan, at makalating po sa mga dito. Salamat po, Ama. Tigam sa people na makaway para hindi po sa mga pagulo, mga kanila. At ang aming pong isipan at ang puso, Panginoon, ay maging tulong na po sa iyo pong salita, Panginoon. Salamat po. At ang lahat ng ito ay nilangin sa pangalan ng Jesus na pagpagligtas. Amen. Amen. So, pamagat po ng mensahe po natin. So, how to pick God's gift to the church. So, paano raw po natin tratuhin o paano raw po natin pakitunguhan ang man of God o yung gift ng Diyos na ibinigay sa atin bilang church, bilang anak ng Diyos. Sabi po rito sa introduction, your pastor is God's gift to the church. He has given to you to strengthen your spiritual life, to help you grow into maturity as a believers. So yun po yung kahalagahan pala ng pastor. Kung bakit may pastor po sa church, dahil ito po ay para tayo bigyan ng tulungan tayo na mag-grow, mag-mature, at maging malakas bilang isang mananampalataya. So, tunay po na tayo po naligtas, hindi po natin alam kung paano po tayo mabuhay bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga po, meron ba rito na naligtas ka ay meron ka ng puso para mag-pray? So, wala pa po, diba? Alam mo ba nung naligtas ka na kailangan mag-church para makapakinig ng Word of God? So wala po. Kaya ang pastor, nang ibinigay po na tayo po yung binira ng pastor ng Word of God, nung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi po pinayagan ng Diyos na wala na, bahala na tayo. Kaya binigyan po tayo ng pastor para i-lead po tayo. Kaya nung tayo po naligtas, meron na po tayong battle sa ating pong buhay bilang Kristiyano. So kaya po, di ba, pag minsan napapansin niyo po, Sunday, gusto niyo mag-church. Pag Sunday, gusto niyo magsimba, pero parang makatamad Minsan, naging reason mo natin, parang maulan, parang malamig. Parang ayaw natin. So, yun po yung flesh, yun po yung laman. Pero dahil naligtas ka po, yung spirit, sabi ng spirit, gusto niya mag-church. Gusto niya makinig ng salita ng Diyos, gusto niya mag-pray. So, kaya kanya po ang pastor, para tayo po'y tulungan, para tayo po'y maging victory sa pakikinig po natin sa laman. Maging sa spirit. Sabi nga po ang spirit po, ang evil spirit po, ang gusto po niyan din tayo po, bilang isang Kristiyano, sirahin po tayo. Mga kabataan, mga families, so, ang gusto po ng evil, huwag tayo tumigil tayo, sirahin tayo. Kaya minsan nga po sabi ko, Pastor, ang Sunday, ginagamit ko po ito ng evil, na i-operan po tayo, para huwag po natin ibigay ang mataas na papuri sa Diyos. Minsan, sasabihin ng diablo, huwag ka muna mag-church. Huwag ka muna
magtrabaho ka muna, sahuran kita na 500. Kung mag-overtime ka pa, gawin ko na yan 800. Kung ikaw lang magsimba. So, taktik po yan, Satan. Kasi ang goal po niya, sirain ko ang bawat isa sa atin. So sana every time po na may mag-offer po sa atin, kahit ano po yan condition minsan, yung ating galit, yung ating po mga distraction sa bahay, ginagamit po yung Satan para wag po tayo mag-church, para wag po tayo magpatuloy sa Panginoon. So sana, manatili po matagumpay yung ating spirit. Yung espiritu po ng Diyos sa atin. Kaya nga po nung tayo naligtas, may ito pong kontradik yan. So, salamat po sa pastor na patuloy siyang ginagamit ng Panginoon para tayo ay alagaan. So, totoo po yan, binigay po yan ng Panginoon ng man of God. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 10 to 15 sa New Testament. Sa Ephesians. So, pastor po, binigay po talaga ito ng Panginoon para tayo po ay guide. Sabi po rito sa verse 10, He that descended is the same also that ascended far above all heavens, that He might fill all things. And He gave some apostles. So, nung tayo po dito, sa Old Testament, meron na rin pong binigay ang Diyos para mag-leader po, maging leader po sa mga believers noon. Sabi po rito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists. Ito na po yung sa time natin ngayon, some pastors, and teachers. Sabi po dito, to the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we have henceforth be our children, tossed and pro, and carried about with every wind of doctrine by the snare of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So, kaya po binigay ko lang, pastor, kasi hindi po tayo para po maging perfect tingin. Kumbaga yung makapunta po natin yung, kumbaga di ba yung bata? Mas pa lang po yan yung bata. Ay parang kulang pa sila sa kakayanan. Parang madali pa siyang lokohin. Yung kanyang knowledge, hindi pa po ganun ka-grow. So sa atin po, bilang bagong mananampalataya, ang goal po din ng pastor na tayo po ay maging perfect. Kung mapulong knowledge of God. Kasi may mga deceiver na po ay. May mga mandadaya. Sabi nga po, may mga mandoloko. Didin lang po tayo. May mga, sabi nga po, may mga katuruan po diyan na marami. Halos, yung iba nga po katuturuan. May mas madali na kanilang sundin yung mga katuruan nila. Kasi sa ibang mga nagtuturo po, although marami pong leaders, yung iba nagtuturo po dyan, okay lang sa iyo, basta kahit ka lang mag-inom ng alak, kahit ka lang magsigarilyo, basta mag-attend ka lang sa church. May mga leaders po na gano'n eh. Madali sa kanila. Yung iba nga, yung iba naman, mga Muslim naman, okay lang sa kanila kahit mag-asawa ka ng marami. So may mga leaders din po na gano'n, pero tayo, so isa po dapat na pasalamatan natin na meron po tayong leaders na tayo po talagang hindi natin sa tama at nag-speak po siya ng truth. So, katotohanan lang po. Kaya gusto po niya tayo maging malago, maging matatag. Kasi sabi po dito, hindi tayo kaya po tayo pinapakain ng Word of God, pinaturuan po tayo, daw po tayo, hindi parang isang puno lamang. Yung puno po ng kawayan, alam niyo po yun. Na kapag hinangin, doon ka lilipat sa kabila. At kapag hinangin ka naman sa kabila, doon ka lilipat sa kabila. Kaya napakalaga po yung Word of God. Yung mga napapakinggan po natin sa pastor, so dapat po ito pinangahawakan po natin. Kasi bete po may tumatok sa ating tahanan minsan. Sabihin nila, walang langit. Lahat tayo, ito ng langit. So dapat ready po tayo sa doktrinang na sinasabi po ng Bible. Kaya yun po ang goal po ng pastor. So hindi po madali ang ginagawa ng pastor. Sabi nga po, overseer po ang pastor. Halos wala po yung tutod. Sa mga members po, pinag-pray po tayo niyan. Sabi nga po ni David kay Saul, sabi nga nun, ako'y nag-aalaga ng tupa mo. Sabi nga nun, araw at gabi binabantayan ko yan. Kapag mayroon pumupunta dyan, sabi nga nun na poso o tigre, sabi nga nun, inaagaw ko sa bungangayan ng poso. Itinataya ko ang buhay ko dyan para wag lamang masira o wag lang magulo ang kanilang pamumuhay bilang isang tupa. So, picture po dito po ni David, siya po yung pastor, si David.
Kaya ang pastor po, hindi po madali ang ginagawa. Kaya huwag po tayong, dapat magpasalamat po tayo kapag binibisita po tayo ng pastor, kapag po tayo po yung pinag-pray po ng pastor, kasi po, yun po talaga yung work po niya. Magbasid, batin po tayo bawat mga ng palataya. Kasi baka po tayo ay pinakain na tayo ng oso. Sabi nga po, inilalapan na po tayo ng leon. So, ibig sabihin, baka tayo po yung namumuhay na ulit sa kasalanan. O baka wala na po tayong panahon sa Panginoon. Kaya, yun po yung trabaho ng pastor. So, hindi po madali. So, yun po ang buhay ng isang pastor. Kaya sabi po rito, how to bring God's gift to the church. Kung tayo po yung nalaga ng pastor, kung tayo po yung pinapakatutunguhan ng pastor ng ayos bilang isang man of God, sabi naman po dito, how to bring God's gift to the church. Paano daw po natin tratuhin o pakitunguhan ng isang pastor o man of God? Sabi po dito sa number 1, pray for him and his family. Pray for him continually and his family. So, pinag-pray po ba natin ang pastor natin? Amen. Amen. Sabi po dito, continually. Consistent. Sabi nga po dito, araw-araw. Pagkagising sa umaga, bago matulog sa gabi, kapag may pagkakataon po naisip po natin. Kasi ang pastor po, sabi ko nga po, napakarami po na tinatrabaho ng pastor. Yung strength, yung mga basic lang po, strength, sabi nga po dito, yung protection po ni pastor, strength, physical, spiritual. So, dapat pinag-pray po natin yan. Sabi nga po niyo, may bago na naman lang po siya, malam ko lamang. Kanya pong Jamanin. So, meron na naman po siya may bagong Bible study. Yung Borlongan po. Kaya, continue to pray lang po, sabi po, pastor. Nung Wednesday, pumunta po sa bahay. Natapos po sila ng Bible study. Wednesday, alas 6 na. Ang magsi-7 na. Sabi ni Pastor, Brad, tatlong family na lang, tatlong families na yung aking aming hinupuntahan. Tapos, kala ko kayo na yun. Narinig, bukas na ulit. Sabi ko ni Pastor Japet. So, talagang napakahirap, napakarami po. Yung tinatrabaho po ng ating pastor. Sabi ko nga po, sa atin po lahat po tayo, nag-schedule po tayo ng trabaho. Pero wala po may compare po dito sa trabaho ng mga nagdadito. Wala sa akin. Pero nagpapatuloy po dahil po sa ating din, sa Panginoon. So lagi po natin ipanalangin. Siguro yung Borlongan, travel po niya yan, yung safety niya, yung protection po niya, ipanalangin po natin kasi pwede po, sabi nga po sa daan, hindi po natin masabi yung mga nakapasalubong po niya. Pray for him and his family. Saka yung leadership po ng pastor. So yung pagiging leader po niya sa ating church. Sabi nga po, iba-iba pong attitude po tayo rito. Maging kabataan, maging families. So, tayo po ay pinapakitungan po ng ating pastor. Amen. Di po na tayo kilala. Meron humiti, meron kalabati, meron tahimik. Pero, lahat po tayo pinapakitungan po ng ating pastor. So, pag-pray po natin leadership niya na siya i-guide ng Panginoon, pilit siya na patuloy lumago yung gawain ng Diyos dito. Sabigyan siya ng Islam. Siyempre po yung support. I-support din po natin bilang isang mananampalataya. Alam niyo po ang pastor, sabi ko nga po, napapagod din po yan. Then, lalo na po sa family po niya. Yan na po yung number 1 na encouragement din po ng pastor, yung kanyang family. Kaya, kung tayo po pinapanalangin po natin ang ating pastor, pag-pray din po natin ang kanyang family. Sila Ma'am Weng, so yung kanila pong needs, yung mga kabataan, yung health po nila, sumalaga po yan. Kasi once na may maghila po diyan sila, di kaya sa mga anak po ni pastor, may mahulog na po sabi nga sa temptation o sa kasalanan. So isa pong kahirapan din po yung man of God na mag-preach. Siyempre kapag po ang anak po ng pastor ay sabi nga na nagkasala, so may paano pa po mag-preach ang pastor about sa mga kabataan. So, kaya, pray po natin yung pastor and his family. So, sabi ko nga po kanina ang pastor po, hindi po yan madali. Napakahirap din po ng pastor. Kaya, may time din po na parang subo na siya, parang ayaw na niya na magpatuloy pa. So, kahit po ang Panginoon, karakter din po yun ng Panginoon. Naging naramdaman din po ng Panginoon. Nung time po na si Jesus Christ po ay nananalangin kasi siya po ay dadaan na sa matinding pagsubok na siya po ay
hatulan na ng tao, siya ipapako sa krus, alipustahin po siya ng mundong ito. Sabi po niya doon sa prayer po ng Ama, kung pwede lang na, huwag ko na daanan sa araw ito. So, ibig sabihin po, dahil po sa hirap, alam ng Panginoon na yung dadaanan niya bilang sa Diyos, para naghihina din po. So, ganun din po ang pastor. Dahil sa hirap din po, minsan, church, sabihin po natin sa hindi, minsan po tayo din nagiging pasanin po ng pastor, nagiging pabigat. So, sana po tayo, goal po natin bilang isang mananampalataya na maging encourage din po tayo sa ating pastor. Kaysa po tayo maging pasaway, kaysa po tayo maging discouragement. Ito po talaga napakahirap po ng isang leader sa church. Lalo na po, tayo po, sabi ko nga po, yung naging Kristyano po tayo. Sino po naging madali ng buhay na naging Kristyano dito? So sa totoo lang po, ang Kristyano po, lalo pa po naging maraming bawal. Amen? Kaya may mga suffering, sabi nga po. Kaya sabi nga ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, hindi po madali. Take up your cross, sabi ng Panginoon, and follow me. Kaya kung susunod ka sa akin, sabi ng Panginoon, buhatin mo yung cross. At pag sinabi mo cross, hindi po madali yan. What po yan? Picture po yan ng suffering, ng kahirapan. Kaya huwag po tayo mag-expect na naging Kristyano po tayo kung hindi po yung ating balakid sa ating buhay. Sino po rito nakakilala ng mga apostol? Sila na tayo. Ang apostol po, hindi po madali ang naging buhay ko yan. Binasa ko po si Pablo. Sa lahat po yung journey ni Pablo, pambihira. Talagang napakatindi po na dinalan niya. Pero yun lang po, Kristyano lang po naman na pinangakuha ng Panginoon. May buhay mo walang hanggan. Amen? So, di po pinangako yun ng Panginoon sa iba, sa ibang mga tao dyan. Sa atin lang po yan. Kaya, sabi ko dito, ang pastor po, kung sa atin po bilang sa mga nananampalataya, binigyan po, may isang evil po sa atin, nagbabantay para po tayo sirain. Ang pastor po natin, sabi ko dyan, ang pinadala po dyan ng Satan, ng evil, hundreds po. Sa tingin ko lang, kasi po, ang man of God po, yan po ang pinakabinabantayan po ng evil, na maghina, na bumagsak at tumigil sa pagdating sa Panginoon. Kasi, di ba sa isang bate, kapag po ang pastor ang naghina, o ang isang leader po ang bumagsak, nagapig sa isang bansa, wala na po yan, conquer na po yan, talo na yan, lansak na po yung mga ano dyan. So, ganun din po sa atin. Kapag po ang pastor ay naghina at tumigil po yan sa paglilingkod, lahat po tayo rito, epektado po tayo. Literal po yung ating pong spiritual. Wala na po mag-repeat sa atin, wala na mag-ibisita sa atin, wala na mag-advise sa atin. So, kaya napakalaga po, pray for him and his family. Ipanalangin po natin ang ating pong pastor. So, noong time po noon, kahit po nung panahon po nila Peter, meron talaga, ang mga tao po noon, gusto rin talaga ipasara ng gawain ng Panginoon. Ipatigil po nila ang word of God. So, sa time po natin, ganun din. Kaya nung itinulong po si Peter, nag-pray po ang mga believers sa kanilang tahanan. So, nanalangin po sila. Habang nanalangin po sila sa Panginoon, tulungan po, sabi ko doon, ito yung nagbukas. At pinalaya po si Peter. At pumunta po siya doon sa lugar na kung saan nanalangin po yung mga believers at nagpatuloy po yung gawain ng Panginoon. Kaya napakalaga po ng pray. So, huwag po natin malitin yun. Sa time po ng pastor nagiging, di lang po natin alam, sa pamamagitan po ng prayer, di lang po tayo kasama ng ating pastor sa pagbibisita, sa pag-Bible study, hindi man natin nabubuhat yung kanyang mga dala-dala diyan ng mga gamit para sa pag-set na Bible study sa pulis, sa kulungan. So, sa pamamagitan po ng pray, natutulungan po natin yung mapalakas ng ating po pastor. And his family. So, pray. Number 1 po, pray for him continually and his family. Number 2, sabi po rito, pay attention while he preaches the words of God. So, kapag po ang pastor ay nagsimula na po na mag-preach o magturo po, sabi ko nga po, kahit man po ito ay, simple lang po ito, Bible study, prayer meeting, o devotion man ito, o Sunday. So, pay attention. Mag-focus po tayo. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Ito po talaga yung reason kung bakit po tayo sa church.
to listen the Word of God. Amen? Kaya pag sinabi ko ng pastor, tago sa cellphone, tago. Maupo sa upuan, maupo. So, basic lang po yan. Kasi, bilang ikaw nagsasalita, bilang ikaw may kausap, mahirap po makipag-usap sa tao na nakatalikod sa iyo. Amen? Mahirap makipag-usap sa tao kapag nakalakad-lakad sa harapan mo. Ano pong pakiramdam ng isang tao, halimbawa, makikipag-usap pa tapos nakatalikod sa iyo, palakad-lakad lang. So, di ba parang binabaliwala lang. O parang di lang nila respeto. So sa atin po, Word of God po ito, ang tinuturo po ng pastor. Pinag-pray po niyo ito, gabi pa lamang na nanalangin ng pastor na, Lord, tanggapin nila itong message ito. Usapin mo sila sa kanilang puso at magkaroon sila ng kasiyahan. So, tapos pagdating ng umaga, hindi na po natin bibigyan po ng atensyon. Kaya, focus po tayo kapag po nagtuturo po, o kahit sino man po man of God, o preacher na nagtuturo about sa Word of God. So, dapat po ito binibigyan po natin ng mataas po na paggalang. Amen? Lalo na po sa church. Kasi iba't iba po tanggapin natin dito ang salita ng Diyos. Meron po talagang focus na focus talaga. Yung talagang, ang ganda talaga ng message sa Panginoon. Gusto ko talaga ito. Tapos, sa likod naman nila, nakikita nila, nadidistract ko para nasaktan po sila. Amen? Dapat po na sa church po tayo, wala tayong ibang isipin, kundi makinig ng salita ng Diyos. Amen? Meron po nabasa ko dun sa na yung habang nagtuturo po ang pastor, tapos after po na magturo yung pastor, yung member po na babae, tumakbo dun sa pastor. Pagtakbo po ng babae dun sa pastor, bigla siyang lumuhod dun sa paanan ni pastor, tapos nag-iyak siya. Pastor, sabi niya ganun. Habang nagtuturo ko po, naririnig ko po sila sister, sila brother sa likod. Nagchichismisan lang po sila. Sabi niya, chinichismis lang po yung ito. So, sabi po ng pastor sa kanya, manguha ka ng baso, anak. Kunin mo ka ng tubig. So, ngayon, pinuno mo niya ng tubig yung baso at umikot ka sa sabi niya, umikot ka sa church, ibasa mo na walang mabasa. Kahit sa tubig. Tapos, ikot siya ngayon. Ikot siya ng 3 beses. Tapos, takot siya, takot. Oh, kamusta ka na? Sis, masaya na siya. Pastor, wala po nalagdag. Sabi nga nung kahit hindi. Ano nakita mo? Ano narinig mo? Wala po, pastor. Sabi nga, yan, anak. Kaya kapag ikaw naglilipad sa Panginoon, sabi niya, huwag kang titingin sa anumang tao. Lagi mo papakinggan ang Word of God, sabi niya. Kasi ang tao, magkakamali yan. So marami po dito sa ating mga, sabi nga po, hindi talaga na mag-gusto Word of God. Di ba masabi din mo, baka nalalamig talaga. Pero sabi nga po, kapag ikaw ay nandito sa Panginoon, gawin mo yan para sa Diyos. Amen? Kasi, mawala man yung kapatid mo, tinitingnan mo yung idol mo dito sa church, magpapatuloy ka pa rin kasi naglilingkod ka para sa Panginoon. Ginagawa mo yung gusto mo para sa Panginoon. Kaya kagaya po dito sa babae. So, sana hindi po tayo makapagbigay ng distract sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, sana tayo, ang ating bukang bibig, pagkatapos service work, ganda talaga ng message, talaga na-bless ako. Sabihin po natin. Kasi, sabi po rito sa Luke chapter 11, verse 28, sa Luke chapter 11, verse 28, sa New Testament, Luke chapter 11, verse 28, sabi po dito, but he said, "Ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it." So, dahil kung tayo may nakikinig ng salita ng Diyos, sabi po rito, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Datapot sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos. So, pinagpala po pala tayo ng Panginoon kasi tayo po'y nakikinig ng Diyos. So, sabi po dito, bukod sa pakikinig ng salita ng Diyos, isa po sa mahalaga na tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Pero pagdating po dito sa dulo, sabi po rito, and keep it. Yung tumutupad po ng Word of God. Yung nakikinig po ng salita ng Diyos na isinasabuhay o yung tinutupad po ng Word of God. Kaya sabi ko nga po, kahit ano magturo po dito ng ating pastor, o sino man tumatayo dito, preacher, kapag hindi niyo po ito sinasabuhay, sayang lang po yung pinunta niyo rito. Amen? Sayang lang po yung time, sayang yung panahon. Buti pa nga po yung unbelievers. Kapag unbelievers, na-corner niya dyan, at bigla na bukas ka ng Bible study na pala,
aba, ay, hindi alam ang gawin ng believer niya, talagang lalabas at lalabas yan. Kasi walang halaga sa kanyang Word of God. Sayang lang ang oras ko dyan. Pero sa atin, nagbibigay po tayo ng time sa Panginoon. Pero kung hindi po natin itinutupad, hindi po natin sinasaboy ang Word of God, sayang na din po yung time natin dito. Amen? So masakit po sa isang teacher. Sila ma'am, yung teacher dito. Di ba, pag nagtuturo kayo sa mga estudyante po ninyo, first grading or anong grading yan, pagdating ng exam at walang nakasagot, bumagsak lahat yung inyong mga tinuruan. So ano ba yung nararamdaman nyo? Siyempre, masakit. Pambihira, baliwala lang yung aming ginawa. Baliwala lang yung aming tinuro. So ganun din po ang pastor. Amen? Kapag po binabaliwala po namin ang Word of God, nasasaktan din po yan. Isipin mo nga naman, talagang inaral yan, expect ko yan, na ipapamuhay natin. Pag sinabi ng pastor na huwag kang masama, huwag kang pumunta dyan, masama yan. So, gawin natin. Amen? Gawin po natin. Lalo na po yung mga kabataan, mas mabilis po sila matin. Ano? Kaya, sabi nga po, pipiliin nyo lang yung sasamahan. Huwag kayong, sabi nga, pag ang 10 mananampalataya ay nagsama ng isang mananampalataya, pwede mo siya madala sa Panginoon. Pero pag ang isang mananampalataya o dalawa, sumama ka sa 10 unbelievers, mas malamang na magsama ka sa nila. Kasi ganun yan eh. Sasabihin sa atin, sige na, sana, ba? Tikman mo yan. Sabi na ganun. Wala kang pakikisama. Sabi nga po ni Pastor, di bali na po tayo walang pakikisama. Basta may paninindigan po tayo sa tama. Amen? So ako po, ilang beses na po ko tinitin sa alak. May mga galing pa ng ibang bansa. Gagaling pa ng ibang bansa, aking din akong minom dahil matagal kong kaibigan, kababata, lahat na ng kami na. Pero nung dumating po siya sa akin, talaga nag-iiyak siya. Brad, sabi ko, hindi mo na talaga ako mapilit yan. Eh di, paano yan? Di na paano din ako pumunta rito kasi kailangan ako pumunta rito para sa iyo. Hindi naman. Pwede naman tayo magkwentuhan eh. Pwede naman tayo mag-usapan. Masyado ko naman na maka-Diyos. Binago lang talaga ako ng Panginoon. Ako, nasa ibang bansa din ako eh. Wala ako iba itong kinakapitan, kundi Diyos lang ako. Mas lalo ako. Wala ako doon mag-anak. Sabi niya, wala ako din ano. Hindi, Diyos lang talaga. Naniniwala rin ako sa Diyos. Sabi na gano'n. So, sabi ko, alis na siya ng Thursday. Prayer meeting ako natin ng Thursday. Sabi ko, bago ko umalis, may i-share ako sa iyo. Ipinakilala ko sa kanyang Panginoon. At bago siya umalis sa bahay, nagpunta ko ng church prayer meeting, umiyak siya sa Panginoon. Naunawaan niya, kaya pala hindi ka na naninom. Sabi niya, kaya hindi ka na pala naninigarilyo. Kasi save ka na. So, yun po ang mahalaga. Yung pagtupad. Hindi lang po yung pakikinig po tayo. Yung nakikinig lang po tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga po, kahit gaano ka katalino ang isang tao, kahit ano na mong Bible na to, Book of Deuteronomy, ito, Book of Kings, bukas, Book of Psalms, dito lang yun. Old Testament yun. Kahit po lahat ng salita rito, alam mo. Pero pag hindi mo po ito ina-apply, at hindi mo po pinapabuhay, baliwala lang po yan. Kaya mo po yan. Sabi ko nga po ako, di po ako matalino eh. 3-6 lang po ang natapos ko. Sa biyaya po ng Panginoon, si Pastor, tinuruan po ako bumasa ng English. Ikot tayo ba ito? Sabi ni Pastor, basa tayo ng English, nabasa tayo ng Bible. Napapalipat ko kasi hindi ko na alam kung lilipat ako sa kanila kasi ako nang babasa. Pero sabi nga po ni Brother Romy kanina, ang Diyos po nagbibigay sa inyo ng gusto para ikaw ay sumagot, para ikaw mga tuwiran, basta nasa tama ka lamang. Amen? So, sabi po, meron po doon tambay. Sabi ko nga po, nag-aaral po yun ng college, pinagtapos po siya, pero ngayon tambay lang po siya. Hindi ko na banggitin ang pangalan. Siguro mga taga rito kilala nila. Sabi mo po yung nagtuon po siya ng time, grade 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elementary. High school, 1, 2, 3, 4. College, 1, 2, 3, 4. Daycare pa yan, class kinder. So halos ububos po siya ng 16 years sa pag-aaral, nagpuyat, financial, pinastusan po siya ng magulang. Siguro mga search pa yan sa computer. Pero
bali wala po yung kanyang alam. Bali